Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, higit 9.1 billion pesos na halaga ng ilegal na droga sinira ng PIDEA. El Nino opisyal lang nagtapos ayon sa Pag-asa. FIVOX nagbabala sa pag-agos ng lahar sa Negros Island matapos ang pagputok ng Mount Canlaon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mahigit 9 billion pesos na halaga ng droga na kanilang nakumpiska sa iba't ibang drug operations. Ayon sa PIDEA, ginawa ito sa pamamagitan ng isang thermal decomposition o thermolysis sa Integrated Waste Management Incorporated sa Cavite. Umabot sa mahigit 2 milyong gramo ng iligal na droga ang kanilang winasak na nagkakahalaga ng mahigit 9.1 billion pesos. Kabilang na rito ang tone-toneladang shabu na kanilang nasabat noon sa Alitagtag, Batangas at higit 700,000 na gramo ng marijuana at higit 300,000 na gramo ng ephedrine tablets. Opisyal lang nagtapos ang El Nino phenomenon ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Sa huling advisory ng State Weather Bureau, sinabi nitong nagtapos na ang El Nino sa Tropical Pacific Ocean matapos magbalik ang oceanic at atmospheric indicators sa El Nino Southern Oscillation Neutral Levels o normal na level. Gayunpaman, asahan pa rin ang mga natitirang epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Pag-asa, nasa 69% ang tsansang mag-transition mula neutral patungong La Nina ang bansa bandang July, August, September. Kaya asahan simula sa nasabing panahon ng mas mataas na normal na pag-ulan at mas malimit na pagpasok ng tropical cyclone sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Pag-asa na nasa 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX sa pag-agos ng volcanic sediment flows o lahar sa mga apektadong lugar sa Negros Island dahil sa maulan na panahon ilang araw matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon. Nakitaan na din ng ilang deposito ng lahar sa iba't ibang waterways sa La Castellana, Canlaon City at iba pang lugar malapit sa bulkan. Kabilang na nga dito ang Tamborong Creek, Intiguan River at upstream ng Baji-Baji Falls, Padudusan Falls at Binalbagan River. Samantala, naitala ng FIVOX ang 14 na volcanic earthquakes at malalakas na pagsingaw na may 2,000 metrong taas sa kanilang 24-hour monitoring sa Bulkang Canlaon. Nakataas pa rin sa alert level 2 ang bulkan habang patuloy pang inoobserbahan ito ng FIVOX. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.